Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. Bagong video panonoorin po natin. Patungkol po ito sa change of ownership ng LTO. Para po ito sa ating mga motorista. Bigyan natin ng komento, opinion at reaction sa magandang suggestion ni Colonel Busita. Pero bago po yan, please like, share and subscribe. Click the notification bell para updated ka sa tuwing mag-upload po tayo ng mga bagong videos kagaya nito. Pati na din sa channel dito ni Colonel Busita, RSAP. Umpisahan na po natin and let's go. Kanina nabanggit po ninyo na may mga pagkukulang ang LTO. Totoo po. Malaki ang ambag ng LTO sa problemang ito. Pero, paglilinaw lamang, kamakailan lang umupo si ASEC. Pero itong problema pong ito, ilang dekada na ang nakalipas. Hindi na natin kailangang magsisihan pa. Ang maganda lang nito, nandito si ASEC, gusto niyang ma-address itong issue. Siya lang yung madalas mag-conduct ng ganitong hearings, consultations. Malaki talaga ang ambag ng LTO sa problemang ito. Why? Alam ng taong bayan, marami sa ating mga babayan hindi alam na kapag bumili ka pala ng second hand na sasakyan, dapat mayroon kang original ORCR. Marami pong motorista, mga bumili ng second hand na sasakyan, walang kopya ng original ORCR. Xerox lang. Bakit po, ASEC? Yung kaibigan niya kasama sa trabaho, kaya pala ibinenta yung motorsiklo, hindi na nakakahulog. Ipinasa. Now, nabayaran. So, wala siyang original ORCR. Merong mga kababayan tayo dyan, bumili ng second hand na sasakyan, hindi valid yung ID ng vendor. So, hindi mo mai-transact yung transfer of ownership. Pag hindi... Kaya po sa ating mga bumibili ng mga second hand na sasakyan, make sure talaga mag-check muna kayo sa YouTube, nandiyan naman po lahat. I-check nyo kung ano yung dapat gawin step by step para hindi po kayo maloko and then hindi kayo mahirapan or magsisi bandang huli. Lalo na ito sa mga sinasabi ni Colonel Busita na kailangan talaga kompletong documents at saka yung mga IDs kailangan talaga valid, hindi kahit anong IDs lang. Kailangan government IDs at dalawa. At meron siyang dalawang pirma o tatlo. Mas maganda nga kung tatlong IDs, tatlong pirme. Then sa'yo din. Tapos yung kasulatan nyo, yung deed of sale, i-indicate nyo ron. Valid ang ID ng vendor. Ang ina-advise ng LTO personnel, isama yung vendor. Hindi na nga malocate, umuwi na ng Mindanao eh. Yung bagong owner ng sasakyan, pupunta ng LTO. Dala yung deed of sale, dala yung photocopies ng valid ID. Sasabihin ng LTO, Mr. De La Cruz, ang mother file ng nabili mong sasakyan sa Davao, nandito ka sa Quezon City, kailangan ng confirmation of registration. ASEC, inaabot ito ng ilang months. So, yung punto ng confirmation, ASEC, with all due respect, hindi yun responsibilidad ng new vehicle owner. Sa ordinaryong manggagawa, ASEC, hindi yan a-absent paulit-ulit para... Tapos Davao, ang layo nun. Pamasahe lang magkano na, airport pa. Ang masakit pa dito, pag nandun ka na mismo sa LTO, minsan ang dami pang hinihingi sa'yo na hindi mo dala. Kaya ang ending, sayang yung pamasahe, airport at oras, tapos balikan na naman, di ba? So dapat kasi, kung saan pinakamalapit yung taong bumili, doon na lang siya sa LTO na yon pumunta. Dapat ganun, hindi pa pupuntahin pa siya dahil dun daw nagkaroon ng kung ano pa man, ganun. So dapat talaga itong si Colonel Busita na naging congressman
At siya dapat ang inupo dito ni Pangulong PBBM. Para sa akin, mas magiging maayos ang LTO pag siya talaga nakaupo. Pero yung nakaupong ASEC ngayon, siguro believe din siya kay Colonel Busita, kasi ini-invite niya parang humingi din siya ng ideas sa mga ideas ni Colonel Busita. Kaya ayan, medyo magkasama sila ngayon para mag-follow up ng confirmation. Pagbalik niya, maybe after 1 month, 2 months, lumabas ang confirmation. Sasabihin ng bagong car owner, LTO, ito na po ang documents ko. Pag ni-review, sir, expired ang HPG clearance mo. ASEC, sa maliit na manggagawa, kahit yan ay 200 or 300 pesos lang, mabigat po yan. Ang mga ordinaryong manggagawa, ASEC, parang soft drink na Coke. Kung hindi zero, eksakto. Ano pa yung mga problema na hindi problema ng motorista or car owners? Magta-transfer ng ownership, ASEC, sir, dadaan sa PMBIC, Private Motor Vehicle Inspection Center. Makikita sa system, uploaded yung kanyang plaka. ASEC, hindi ito problema ng motorista, ng car owner. Sa ordinaryong manggagawa, hindi ganun yung kadali. A-absent siya, pupunta sa LTO, and honestly, ASEC, matagal ng sakit ito. Hindi lamang sa LTO, yung mga suplado, masusungit, masama ang ugali. Yan ay correct, no? Nagbalikan uli ang mga ganyang ugali nung nawala si Tatay Diggs. Nagbalikan na naman yung mga suplada, masusungit. Yan, totoo naman talaga yan. Dapat nga, pag ikaw ay nasa government na nagtatrabaho, pasahod ka ng mga taxpayer na tao. Kaya dapat mas magalang ka sa kanila. Sa ibang bansa, sa Japan, ganyan, no? Talagang mga pulis doon, yung mga nagtatrabaho sa government doon, gagalang nila sa mga tao. Kasi alam nila, at yun naman talagang totoo, na ang nagpapasahod sa kanila ay yung taong bayan. Kaya dapat, pagsilbihan nila ng maayos yun. Swerte nga sila at maganda yung mga salary pagdating dyan sa government, tsaka mga benepisyo public knowledge yan. So, yung pag-upload ng plate number, ASEC, hindi yun problema dapat ng motorista. Katulad ng confirmation. Yun po, dapat mabigyan ng attention. Ano pa po yung problema? Si Juan pupunta sa LTO, District Office. Kompleto na yung documents. Pag nakita nung processor ng LTO personnel, Mr. De La Cruz, hindi valid yung insurance mo. Sa iba ka kumuha, may insurance kami dyan. Grabe pati yun no? Kailangan dun sa may kadikit nila o dun lang banda. Kasi kilala nila kung anong insurance yung mga yun Yung mga yan kasi nagkakaroon ng lagayan. Yan kasi yung kalakaran sa atin Dapat talaga yan, si Colonel Busita talagang pinaupo ni PBBM. Para talagang naayos yan, no? Yung sa election naman, dun sa COMELEC, mukhang naging mabilis at parang malinis na may naging halalan, no? Pero nagtataka lang ako, sa dami ng motorista sa Pilipinas, hindi nakapasok to si Colonel Busita. Parang napaka-imposible, di ba? So, ewan na lang natin kung ano nangyari doon, ba't kaya ganun, di ba? So, totoo po yan, ASEC. Dapat yan, kalabas po tayo ng memo na walang ganon. Yung ordinaryong manggagawa, ASEC, wala yung kakayahan na magreklamo. Aalis yan, kakamot ng ulo. Kasi 200, 300, 500 pesos, malaking halaga yan, ASEC, sa ordinaryong manggagawa. Ano pa? Kulang yung documents. Nire-require ng LTO. Ipresenta yung may-ari.
patay na ASEC. Ewan ko kung may espiritista pa ngayon. Alam ko, wala na eh. Para kung may espiritista, kukuha ng somebody, tatawagan yung kaluluwa nung namatay, sasapi, para mawitnessan. Yes, na talagang siya ay nabenta niya talaga yung sasakyan niya. So, ano pa? May binebenta yung barkada sa kanila dahil hindi naman nakapag-aral, kaperasong papel lang. Okay na. Kailangan ng notaryadong deed of... Ayun, bali yun naman dapat mismo sa taong bumili na yun, no? Kaya nga bago ka bumili, dapat mag-check ka muna dyan, kahit sa YouTube lang, step by step kung ano yung mga dapat, diba? Check mo yung makina, magdala ka ng mekaniko, and then yung mga sa documents. So bali ano na yun, sa may bibili na yun, dapat aware sila pagka ganon. Sale. Hindi ka naman makapagpanotaryo kung wala yung both parties, vendor and vendee. Ano pa, ASEC? Change color. Bumili ako, hindi ko alam. Yung palang dating may-ari, nag-change color. So, mabigat para sa ordinaryong manggagawa. Another gastos na naman yan. In good faith, binili ko yung sasakyan ni Pedro. Nung itatransfer, ang bili ko sa motorsiklo, 15,000 pesos. Nung pumunta ako sa LTO, inaayos ko yung transfer of ownership, ASEC. 15,000 yung multa, naka-alarma. Hindi na ako mag-attempt na i-transfer ko yung ownership. Ano pa ang issue, ASEC? Pagdaan ko sa HPG, nakaw pala yung nabili ko. Ano pa? Yung nabili kong sasakyan, ASEC, may kaibigan ako sa isang company, property ng company. Akala ko, nagbayad ako, okay na. Yung pala, kailangan pa ng secretary certificate. Close na yung company. So, hindi ko may ta-transfer. In general, ASEC, with all due respect, ang sambayan ng Pilipino, matitino at mabubuti. Pag Koreko, sumusunod naman sa batas yan. Kaso itong LTO, napakarami nilang batas na inilalabas na nagkarambol-rambol na. Mismong sila, hindi na nga rin nila alam kung ano yung mga batas na pinaglalabas nila. Kahit yung mga nanguhuling mga LTO officer, o kahit lalong-lalo na yung mga MMDA, talagang hindi lalo alam. Yung mismong LTO officer nga, iba sa sobrang dami, hindi na nila matandaan, or lalo na yung mga bago. Sa dami, no? Dapat talaga yan, ayusin, linisin, at iayos talaga ng maigi. I-organize. Nuri mo, ang problema, ang bola, nasa LTO at nasa HPG. Napakaganda po na mag-issue tayo ng memo, kung tama po ang ating mungkahi, na lahat ng regional offices, lahat ng district offices mag-provide ng isang dedicated lane para sa transfer of ownership. Maganda. And kasi yung transfer of ownership, pinag-uusapan talaga last year pa yan, mga bandang October, no? Naiano pa nga ni Ted Filon yan sa programa niya, na talaga napag-usapan yan. Isipin nyo, pagka ikaw nagbenta at hindi na i-change ownership, ikaw yung vendee at saka yung buyer, parehas kayong mag-penalty na tig 20,000. Grabe, no? Ganun katindi yung hinihingi nilang pera. Ang laki nun. Lalo na kung ang masakit pa nito, yung sinasabi nga nila na kahit dati pa, kahit mga bandang 90s nakapagbenta ka ng sasakyan, ganun pa rin daw magiging babayaran mo. Napakahirap. Dapat yung ngayon lang, di ba? Kasi kung yung mga dati, paano kung nagtitinda ka talaga, buy and sell ka, usong-uso dati yun. Ang laki ng penalty mo nun. At hindi lang isang tao yun, napakarami nun, di ba? Malaking problema yun. Dapat talaga pinag-iisipan ng LTO yan pag naglalabas sila ng mga ganyang batas.
Considering ASEC yung mga nabanggit kong problema, wala nang pinakamagaling sa Pilipinas ang makaka-resolve niyan para makomply ng libo-libo nating mga kababayan. Tingin ko si Kernel Busita, maayos niya yan kung siya ang inupo ng Pangulo eh. Lalo na ngayon, hindi nga siya nakapasok sa Magic 12 ng pagiging senador na napaka-imposible kasi ang daming motorista sa riders na lang eh, napakarami nun. Iba pa yung 4 wheels na natutulungan niya, di ba? Kaya nga posible, parang napaka-imposibleng natalo to. Tapos ang daming pumasok na ayoko na mag-mention ng pangalan kasi kung talagang sana talagang tama at legal lang yung naging halalan talaga. Kasi may mga nakapasok na parang imposible. Ano po ang nating pwedeng imungkahi dyan? Kung ako ang nasa posisyon ng LTO at ako inassign ni ASEC sa lane na ito, sa Quezon City halimbawa, dumating si Pedro, ang daming problema ng kanyang documents, iminimungkahi ASEC na ang gagawin ko lamang doon sa motorista na yon or bagong possessor or owner, pumunta ka sa HPG. Pagpunta sa HPG, hihingi siya ASEC ng certification. Sir, HPG, ito po ba ang sasakyan ko? Reported carnap? Stolen? No. Sir, ito bang sasakyan ko ay involved sa crimes? No. HPG sir, may involvement ba ito sa accident or whatever complaints? No. Mag-i-issue ang HPG ng clearance. Now, pwede rin namang wala sa record ng HPG na ito ay nakaw dahil baka yung nanakawan ng sasakyan ay nasa ibang bansa. To protect the HPG, pinakamaganda mag-demand sila ASEC ng undertaking na sinasabi nitong bagong alleged car owner, pinanunumpaan niya na maayos to, in good faith, nabili ko. In the event na may complaint, carnap, stolen, involved sa anumang krimen, willfully, isasubmit ko ang unit, ang sasakyan, at haharapin ko ang investigation. Then, pag na-comply ko yung requirements na yon, ASEC, pupunta ako sa LTO. Dala ko yung HPG clearance. Magpapagawa din ako ng another undertaking. Isubmit ko sa LTO na pinanunumpaan ko. LTO, sa pagkakaalam ko po, maayos, in good faith kung binili yan. At kung yan ay sangkot sa krimen o anumang questionable na kinasasangkutan, willfully, isasubmit ko po at ako ay haharap sa investigation. Sa palagay ko po, ASEC, kapag ka po nakumpleto ko yon at i-transfer ninyo ang ownership sa akin, wala akong nakikitang pananagutan sa parte ng LTO. Ibig sabihin po, maililipat ninyo yung ownership sa pangalan ko. Pero kapag may lumutang na complainant, yun, tama yun. May panumpa siya eh. Nag-promise siya, pag mayroong problema, inallowed nyo, so sagot na ng may bagong may-ari yun. Or dun sa, may problema pa dun sa tama nga, kasi wala na yung nagbenta ng tiyak eh. Tatakbo na yun eh. Pero may pangalan naman yun, at siyempre may mga record yan, mga bumoto yan, or kumuha ng mga NBI yan. May record sa government yan. Matitrace pa rin yun. LTO, bakit ninyo nirehistro? Ay nakaw yan. Lalabas, ang may kasalanan pa, yung claimant. Why? Hindi ka nag-report sa PNP. Okay, wag na tayong magsisihan. Sige, submit mo yung report. Then, isa-submit ng LTO sa HPG, which is the proper authority to conduct investigation. Mag-iimbestiga ang HPG.
ipapatawag si Juan de la Cruz. Hindi pwedeng tumanggi si Juan de la Cruz dahil meron siyang affidavit of undertaking. So with that, ASEC, naniniwala po ako kapag ginawa natin yan, legally, maayos ang lahat. Hindi mahalagang usapin ASEC dyan ang multa, provided ma-resolve muna natin yung malaking problema bago po tayo magpataw ng malaking multa sa ating mga kababayan. And one thing for sure, ASEC, walang magre-reklamo kapag ka po yan ay inadapt at in-implement po natin. I hope and I pray na ito pong ating mungkahi ay inyong i-adapt. Okay, alright. Ayun, hanggang dito na lang muna po, no? Napakalinaw ng mga sinasabi ng minamahal nating Congressman Colonel Busita. Dapat talaga para sa akin, lalo na ngayon, wala siya sa posisyon ngayon eh. Wala na siya sa Congress, hindi siya pumasok sa pagiging senador, kaya dapat bigyan talaga to ng trabaho ng Pangulo. Para sa akin, total meron namang inilagay na ASEC na dyan, pwedeng isingit din siya o parang ano siya, siya yung nagbibigay din na advisor, no? Kasi mukhang marami na siyang alam itong si Colonel Busita pagdating sa pag-aayos sa palakad sa LTO. No, matagal na rin kasi siyang HPG dati nung Colonel pa siya, no? So, okay, kung ikaw ay isang mamayang Pilipino, sa tingin mo dapat ba na pumasok sa Magic 12 itong si Colonel Bonifacio Busita bilang senador? Comment down below ka at pag-usapan natin yan sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli po, ito po si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Thank you.